Samantala, tiniyak naman ng Albay na nananatiling ligtas ang kanilang probinsya para sa mga turista. Ito'y sa harap na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. At kaugnay niyan, tinukoy na ang mga itinuturing na ligtas sa viewing spots ng Mayon. Lalo na't marami pa rin ang gustong masilayan ang ganda nito. Si Connie Kalipay ng PNA Bicol sa sentro ng balita. Sa kabila ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkan Mayon, tiniyak ng Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office na nananatiling ligtas at bukas ang lalawigan sa mga turista basta't mahigpit na sinusunod ang safety guidelines. Sinabi ni Piticao Chief Dorothy Colye na patuloy na binabalanse ng pamahalaang panlalawigan ang kaligtasan ng mga bisita sa kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa turismo sa pamamagitan ng masusing pagsubaybay sa sitwasyon at pagbibigay ng mga napapanahong mga abiso. Yung mga nagbabalak po pa pumunta sa Albay, unang-una, tingnan po muna natin kung yung gusto nating puntahan na lugar ay talagang safe. So, pwede pong tumawag dito sa Provincial Tourism Office. Meron po kaming page at may phone number po doon. At mag-refer sa amin or mag-inquire kung safe po yon or kung sino man kakilala po ninyo dito para po ma-assure kayo na ang pagpunta ninyo ay hindi magiging hassle or hindi kayo mapapahamak. Hinikayat ni Colye ang mga turista na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga nakaplanong destinasyon at binanggit na ang lahat ng mga tourist sites sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ay pansamantalang sarado, kabilang ang Green Lava Trail, Black Lava Trail, Mayon Skyline at Mayon Volcano Natural Park. Para naman matiyak ang kaligtasan ng publiko, ang mga itinalagang lugar para sa panonood ay matatagpuan sa kabila ng 8-kilometer danger zone. Natukoy din ng Piticao ang ilang safe viewing spot sa buong Legazpi City, Daraga, Camalig, Ligao City, Santo Domingo, Tiwi, Tabaco City, Malilipot at Ginubatan kung saan ligtas na hahangaan ng mga bisita ang aktibidad ng Mayon. Sa Legazpi City, masisilayan ang ganda ni Mayon sa Legazpi Boulevard, Sawangan Park, Legazpi Highlands, Kalayaan Park at ang Our Lady of Salvation Giant Statue. Sa Daraga, Albay, ang mga lugar na kinabibilangan ng Cagsawa Ruins Park, Farm Plate, Daraga Church at National Museum. Aalok ang Kamalig ng Sulong Eco Park, Kitwinan Hill, Kitinday Green Hills, Sumlang Lake at Kitwinan Ranch. Tampok sa Ligao City ang Mount Masaraga the Campsite, Paayahayan sa Bulod, Kawa-Kawa Hill, Bamboo Sitom at Divine Mercy Monastery Church kasama ang Hobbit Hill at Ellen Nature Park. Sa Santo Domingo, Albay, kasama sa mga atraksyon ang Black Sand Beaches ng Santo Domingo at Miris Business Nature Garden Center at Aguas Farm. Nag-aalok ang Tiwi Albay ng Black Sand Beaches samantalang sa Tabaco City mahahanap ng mga bisita ang Tabaco Port at St. John the Baptist Church. Ang Malilipot Albay ay nag-aalok ng Gamboas Orchard habang ang Ginubatan ay nagtatampok ng Camp General Simeon Ola Museum, Olala Spring Resort at Mayon Garden Resort. Binigyan din ni Colye ang mahigpit na pagsunod sa no entry policy sa loob ng PDC na nagpapaalala sa mga turista na dapat unahin ang kaligtasan kaysa sa pag-usisa. Ang ating mga advisories, it will be depending on the alert level status. Tsaka kung ano ang sasabihin din ng ano. Kung halimbawa, sasabihin na po ng PDRRMO na extend ang kanilang yung PD danger zone. So, i-validate po natin itong mga with consultation with local authorities such as the MDRRMO. If the destinations na sinasabi pang safe natin ngayon, magiging safe pa rin siya pag tumaas na ang mga alert levels. So, ang advice po namin, magbantay lang po sa mga authorized pages and authorities. Kami po, kung as much as possible, ang bantayan po yung Provincial Tourism, Culture and Arts Office-Albay page po natin sa Facebook. Samantala, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nananatiling fully operational ang Bicol International Airport na may pinataas na runway inspection dahil sa minimal na presensya ng abo. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.